Kung ano man ang ating nararanasan, ito ay bunga ng ating pagkakamali. Humingi tayo ng tamang gabay para itong pagkakamali na ito ay maituwid natin. Binigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga. Naihahambing ang kaharian ng langit sa isang taong naghasik ng mabuting buto sa kanyang taniman. At samantalang natutulog ang mga tauhan, dumating ang kaaway. Hinasikan nito ng masasamang damo ang taniman ng trigo at saka umalis. Nang tumubo ang mga tanim at nagsimulang mamunga ng butil, naglitawan din ang masasamang damo. Kaya lumapit sa may-ari ang mga katulong at sinabi, Ginoo, di ba't mabubuting buto ang inihasik mo sa bukid? Saan galing ang mga damo? Saan nga ba galing yung mga damo? Sinagot niya sila. Gawa ito ng kaaway. At tinanong naman nila siya, Gusto mo bang bunutin namin ang mga damo? O nga, bubunutin ba namin? Sinabi niya sa kanila, Huwag. At baka sa pagbunot nyo sa mga damo, mabunot pati ang trigo. Hayaan nyo na sabay silang tumubo hanggang anihan. At doon ko sasabihin sa mga mag-aani, bunutin nyo muna ang mga damo at bigkisin para sunugin at saka kunin ang lahat ng trigo at tipunin sa aking kamalig. Nabibilang po ang lahi namin sa hanay ng mga magsasaka. At bilang tao na nagsasaka, nakaugalian na po namin na kapag nakita namin na mayroong damo doon sa tanim, binubunot agad bata pa. Kasi mahirap bunutin kapag malaki na. Ganon yung mentality ng isang magsasaka. Hindi niya pinapabayaang inisin ng damo ang mga tunay na halaman na itinatanim. Pero ang ating Panginoon, ginawa niyang halimbawa para mas makilala natin siya. Binigyan niya pa ng pagkakataon itong mga damo. Hindi niya agad binunot. Yung mentality kasi ng tao, ito yung tumatalakay. Doon tayo mapupunta doon sa kultura ng kamatayan. Meron tayong ilang mga leader na isinusulong ang kultura ng kamatayan na kapag nagkamali ang isang tao, kapag heinous crime ay talagang dapat nang bitayin. O ang iba naman ay hindi na pinaparating sa husgado, tinutsugi na agad. At yun yung hindi ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon, magpakasama-sama ka man, tao ka pa rin. Tao ka pa rin at may pag-asa kang magbago. At sabi nga niya, hintayin na lang natin ang anihan at saka natin ihihiwalay ang mga damo at bibigkisin at susunugin. Nakakalungkot po kung talagang walang pagbabago ang tao hanggang sa huli. Pero habang nakikinig ka sa mga ganitong presentation, sa mga ganitong content, may pag-asa ka. May pag-asa ka. At iba ang mentality ng tao sa mentalidad ng Diyos. Tayo nagkakasala, hindi nagsasawa ang Panginoon na tayo patawarin. Basta tayo lumalapit. At ang hindi lang pwedeng mapatawad ng Diyos ay yung hindi natin hinihingi ng tawad. Lahat ng kasalanan pwede nating ihingi ng tawad. Lumapit tayo sa Diyos at magsisi. Pero hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo lumalapit. Iyon yung bunga ng pride. Kaya, nabibilang man tayo sa mga damo, ay wag na natin intayin na mabigkis tayo at sunugin. Nandito tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pagbungahin natin ang ipinupunla sa atin ng Panginoon sa ating puso. Pagbungahin natin, pag-alabi natin. Maraming mga diablo, maraming mga temptation ang susubukang gapiin tayo pero hindi yun magtatagumpay. Lagi po tayong ginagabayan ng banal na espiritu basta humingi lang tayo ng tulong. Tayo yung lumapit, andyan lang siya. Kung nakakapit sa atin, huwag tayong bumitaw. Kung nararamdaman natin ng kagipitan, mas lalo tayong kumapit. Mas lalo tayong kumapit. Ang mentalidad kasi natin, kapag tayo nagigipit, sinisisi natin sa Diyos. Kumapit tayo po sa Kanya, huwag natin isisi sa Kanya. Ang bunga ng ating mga kasalanan ay nagko-connect kung ano man ang ating nararanasan. Ito ay bunga ng ating pagkakamali. Humingi tayo ng tamang gabay para itong pagkakamali na ito ay maituwid natin. Life is beautiful. God bless us all. Matagal na rin itong panahon, walang sagot
salamat na may Jesucristo. Pag-ibig niya'y laban ng tutong, katugunan sa mga napkong. Siya ang pag-asa ng buhay ko. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus bala'y pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang hanap sa kanila'y kulang. Kasi yan ko ay mabaybabaw, puso'y lungkot ng sinisigaw.